Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa sa kay Judas. Senator Robin Padilla nagpakita na po sa media at sa publiko. Umattend na po siya kagahapon sa Senate session pagkatapos po umalis ni Senator Ronald Bato de la Rosa diyan sa Senate custody na tinuturo nga po siya ng National Bureau of Investigation na person of interest umano sa pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa sa Senado. At ngayon, in-interview po siya ng mga media at ni Mel Tiangco, gustong pigain pero walang napiga kay Robin Padilla. Anak ng kamote, Tumibay po ngayon ang Senate Brave 13, itong majority. Pagkatapos po maglabas ng pahayag ni Senator Camille Villar na kung sino man ang kakalas sa Brave 13 ay mas masahol pa sa Judas. Ayan po naman ay pahayag ni Senator Marcolita. Binanatan din po ni Marcolita itong si Trillanes tungkol sa pagbida-bida doon sa Senado na may dalang picking warrant. Na ang sabi niya, kapag daw sinabi ni Bato kay Trillanes nakakain siya ng ibak, kakain ba siya? Pasintabi po sa mga nagtanghalian. Magandang tanghali po sa ating lahat. Palike po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot ang inyong mga notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga video. Unahin po muna natin itong paglabas ni Senator Idol Robin Padilla. Kasi nga nung pag-alis ni Senator Ronald Bato de la Rosa, marami pong mga haka-haka, maraming mga maritis na di umano'y kasama si Senator Robin Padilla sa pag-alis at iniskortan daw ni Robin itong si Senator Bato. Nagulat po ang media nang dumating na po si Senator Robin Padilla diyan sa plenaryo at nagsuot nga po ng robe para po sa impeachment labang kay Inday Sara. Kinulit-kulit siya dyan sa plenaryo. Pero believe po ako kay Senator Robin Padilla dahil wala ho silang nakuhang impormasyon Baka na-briefing ng abogado na. Pakinggan natin, tinawanan lang ni Senator Idol Robin Padilla ang mga media. Narito. Pero po kasi may official na investigation. Siyempre, the public wants to Pagkaalam know. po yun sa otoridad. Pero, sir, aaminin niyo lang naman o i-deny? Mas maganda po yung official. Para, kasi, But you're the official because you're the person being accused of escorting him. him. Nasa airport po. Pero nasa Sir, yes or no lang, sir? Yes Sir, or may no? chance Kwento ba? ba na yate? Sir, may chance ba na umalis si Senator Bato sa bansa? Kausap niyo na ulit siya? Siyan ba to? Yan ang mahirap sabihin. Anuhin muna natin yung airport. Yung airport kasi na-content namin, Senator Idol Robin Padilla. Nag-react nga rin siya, nag-like dun sa FB. Yung airport kasi, report yun ng Abante. Yung yate, report yan ni Tolpo. Ramon Tolpo ba? So ngayon, ang yate daw, I think si nagbigay daw si Chubby Chingson. Pumalag si Chubby Chingson yan, anak ng kamote. Ang daming chismis itong mga media. Tingnan nyo, gustong pigayin si Senator Idol Robin Padilla, yes or no lang daw. Matalino itong si Noybe. Ano masasabi mo dun sa yate? Tumakas Sabi po ni, napanood ko lang naman, Ma'am Chabi. Hindi naman totoo. Hindi po totoo yung naya, hindi totoo yung You were placed yate. in the scene at around 3 o'clock daw, Senator Romo. Wala po yun. Sir, hindi totoo yung yate? Hindi totoo? Tungkol sa podcast ni Sen. Idol. Anak ng kamote, yung yate kasi gawa-gawa talaga ni Montolpo yun Ginagawan din ng EI ng, alam mo, magagaling mga Pilipino. Sumakay daw sa yate ni Singson at dumiretso sa Davao City. Ano tuloy
na pinagtanggol ko niyo. Asawa ko. Asawa ko yun. Siyempre, Sir, you're confident. Sir, you're confident hindi aalis ng bansa si Senator Bato. hindi na. Bakit, sir? Wala sa plano niya. Why are you so sure? Bakit, sir? Mahal niya Pilipinas. Totoo po ba sir na nasa Davao siya? Ngayon? Naku, di ko alam. Sir, So wala po kayo idea sa whereabouts niya, sir? Wala akong idea. So sir, you can confirm that Senator De La Rosa is the Ay, kukumpirma. Di aalis yun. Eh, sana po, una po, nagpapasalamat po tayo sa leadership na ito po yung mga usap-usapan na matatapos na. Hindi masyado marami. Pinukul sa amin sa majority pagpapul sa impeachment. Sana po ito. Nakikita na naman po. For people. Sir, nasagot po ba kayo dun sa sinasabi na person of interest daw po kayo? Ito na. Kasi sabi nila, ako si Rob Input. Rob. Sir, sabi ng NBI, person of interest daw. Wala po tayong magagawa. Respetuhin po natin. Pero sir, bakit kinailangan niya po umalis ng Senate pa? If he's protected here, bakit umalis pa po siya ng Senate? Siguro po si Bato lang makakausap niya dyan. Kasi ako, muwi lang ako ng bahay. 3 araw na ako. Sir, kasi kayo daw ang nagmaneho for Senator Bato. Ako, tayo na yung investigasyon. Sir, bakit nakakonfirm niyo po na hindi totoo yung naiiya at yate? Nakakaya, nasa inyo pa ako nagsalita. Mas maganda sa investigasyon ako magsalita. Correct. Tapos ko sa investigasyon, saka ako nakakahiya naman sa otoridad. Ayan, sir. Nakakaintindihan mo. Pero yung campaign, wala kayong ginawang krimen sa pagtulong kay Senator Bato sa paglabas sa Senate. Well, sabi ni Senator Alan, wala naman warrant si Bato. Correct. Kung wala siyang warrant, bakit nagtatago siya? Sa kidnapper. Kidnapper. Sinong kidnapper, sir? Pero sir, the ordinance says pwede pong ipadala siya sa Dahig, RA 1951. Takot si Bato sa kidnapper. Sino daw kidnapper? Hindi si Bungit. Wala namang ibang kidnapper ang gobyernong Marcos. So, ayan, maliwanag ha. Hindi po nagtatago si Senator Bato sa batas. Kasi nga ho, wala naman pong batas na nag-uutos na ikaw ba to, kailangan arestuhin ka. No? Ikukulong ka kasi may kaso ka sa Pilipinas. In the first place, wala pong kaso si Senator Bato. Kaya hindi kailangan magtago or may tinataguan. Ang tinataguan lamang ni Senator Bato, itong mga kidnapper na gobyernong Marcos na dahil nga ho, nakatikim tayo ng isang kinidnap, si Tatay Digong. Yan ang maliwanag dyan. Tuloy ho. Kaya mo na yung mga lawyer na maglaban-laban dyan. Basta ako, si Bato, ayaw niyang makita. Senator Padilla, what's your opinion about being accused as an accessory of the crime? Sir, is it better for Senator Bato na wala siya sa Senado? Hindi, siyempre gusto namin nandito siya. Sinatong siya eh. Senator So, Padilla, pinigilan niyo ba siya, sir, nung umalis siya? Did you convince him na wag Hindi umalis? naman ako pwedeng mag-personal niya na yan. sir, what are your thoughts on being accused as parang accessory to the crime? Lahat naman yun, pwede na lang sabihin. Sir, ano mapapayo niyo kay Senator Bato? Anong mapapayo niyo? Sige, naka-rope na sila. Maraming salamat. Sir, Mag-rope. sir, lulutang ba si Senator Bato sa impeachment, pagka ano po? Senator, pagka po magdidesisyon na sila, lulutang po ba siya ulit? Ay, hindi ko po alam. Wala. Talagang na-briefing si Robin Padilla dito. No. Yes. Sir, umuwing luhaan. Yan po ang bahagi ng pahayag ni Senator Robin. Umuwing luhaan ang mga media. Walang napiga. Bernadette, Tingnan nyo po gusto pong pigain si Robin Padilla ng mga media tungkol po sa pag-alis ni Senator Bato. Pero wala po silang napiga dyan. No? Magaling si Robin at siguro na-inform na ho ito ng kanyang abogado. Siyempre pinaghahandaan. Alam nila na pag umattend ang session si Robin,
tatanungin. Hindi pa ho nakontento dyan ang GMA 7. Si Mel Tiangco, in-interview agad on the spot si Senator Robin Padilla. Pero kawawa lang itong si Mel Tiangco dahil walang napiga kay Senator Robin Padilla. Ang napiga lang niya, yung sasakyan na lumabas. Inamin naman ni Robin Padilla. Pero wala silang nakukuha kahit ano. Pakinggan natin yung interview. Ang talino ni Robin eh. Naging consistent siya dito. Aha. Ikaw po ngayon tinuturing na ng NBI na person of interest sa paglaho ni Teka lang. Ito lang. Sorry. Ganun natin. Once and for all, ano? Can you confirm po yung mga ulat, mga sabi-sabi dyan? Ano? Kayo daw yung kasama ni Senator Bato de la Rosa sa pag-alis sa Senado. Kayo pa raw yung nagmaneho ng sasakyan palabas. Bandang 2:30 ng madaling araw noong Huwebes. Senator, ano po ba totoo, sir? Tita Mel, ano po kasi ang sabi po ng mga otoridad, magkakaroon daw po ng investigasyon patungkol dyan. Mas maganda po siguro kapag magkaroon na lang po ng official investigation at sila na lang po ang magpahayag. Kasi kapag iba-iba po ang lumalabas sa balita, mas naguguluhan po yung ating mga kababayan sa naganap. Kaya sana po, antayin na lang po natin yung formal investigation. Opo. O sige, Senator, ganito na lang. Walang napala si Mel Tiangco dyan. Tama rin naman kasi nga, merong investigasyon Hayaan na natin yung mag-imbestiga. Ayaw na magsalita. Kasi baka mamali pa ho ako ng sinasabi. Tama rin, baka magamit pa. Alam mo naman, itong si Matibag, aso ni Bangag, baka ma-technical pa itong si Robin Padilla. So ngayon, wala siyang nakuha doon. Ito, gumawa uli ng bagong tanong itong si Mel Tiangco. Baka sakaling mapasagot nila itong si Robin Padilla. Tuloy. Meron kami inihandang video. Panoorin po natin. Isang SUV nakunan kasi ng GMA News palabas ng Senado bandang 2:30 ng madaling araw nung Huwebes po, nung May 14. Ang plaka po niyang sasakyang puting yan, although binlur namin, bilang respeto, ito po ay pareho ng plaka ng sasakyang sinakyan daw ni Senator Bato paalis ng Senado. Batay sa report yan na binigay sa GMA News. Ngayon, sasakyan niyo po ba itong puting nakuna namin ito, Senator? Kotse niyo pa ba yan? Upo ba yan? Opo. Opo, sasakyan ko po yan. Nakita nyo naman, Yan ho ang pinaka-humble na sasakyan dito sa Senate. Fortuner lang. Kasakay ho ba yan nakasakay po ba dyan si Senator Bato de la Rosa? Nung nakuna niya? Mel Tiangco. Antayin na lang po natin, Tita Mel, yung investigasyon. Opo. Pero akin po yan. Kayo ba nakasakay doon? Na kotse ko po yan. Sir, nakasakay ba kayo dyan? Antayin na lang po natin yung... pati kayo, hindi pwedeng itanong? Yung investigasyon po para... Okay. Patay na, Mel Tiangco. Pikat mo. Alam mo to si Mel Tiangco, wala talaga sa ayos to. Hinawakan talaga to ng mga boss niya. Yung instruction na binaba sa boss niya, ginagawa niya ho talaga. Oo, napaamin mo si Senator Robin Padilla na siya may-ari ng sasakyan. Pero yung tanong mo, kung sakay si Senator Bato de la Rosa, taga mo na lang yan sa bato. Matalino si Robin. Talagang gusto nilang pigain, pero walang napiga. Dito nga sa sequence ng mga sasakyan, 2:30 si Robin Padilla umalis, di ba? Merong kasunod na sasakyan, I think mga 3 o'clock. Kasunod din yung kapulisan. So, ako sa akin, duda ko lang si Bato talagang pinoprotektahan ng PNP. Baka si Bato ang sakay ng police car. Yun lang naman sa akin, baka lang. Tuloy, Ano po, Tita Mel? Ito pa isa. Batay din po sa impormasyon binigay sa GMA News. Magkasama daw po kayo ni Senator De La Rosa bago siya nawala at umalis ng Senado. Pumasok daw po kayo sa kanyang tanggapan bandang 1:20 a.m. At nagtagal po kayo doon ng 20 minuto.
Oo, hindi. Senator. Nako, Tita Mel, 3 gabi po at 3 araw po kaming magkasama ni Senator Bato dito. Habang Dito po nandyan kami siya. natutulog. Habang nandyan siya, magkasama kayo. Meron po ba kayong napag-usapan? Opo. Meron ba Yan, siyang... yung mga ganyang tanong po, pwede po natin sagutin yan. Opo. Okay, good. Meron po ba siyang pahiwatig sa inyo noon tungkol sa kanyang balak Opo. na pag-alis sa Senado? O anong gagawin niya? Anong posisyon niya? Paano? Anong mangyayari? Tatanggapin ba niya yung ano? Ay, nalaman ba ninyo yun? Sinabi ba niya na hindi niya tatanggapin yung warrant of arrest kung siya ay sisilbihan ito? Senator Padilla. Can I repeat the question? Talagang Okay. patungkol po dyan sa... Opo, tungkol po dyan sa warrant arrest ng ICC, ay hindi po namin talaga tinatanggap yan. At Okay. malinaw naman po na ang posisyon po ng Senado, ng aming mayorya sa ngayon, ang hinihintay po namin ay yung warrant of arrest ng local court. Correct. Kasi meron po kaming resolusyon patungkol dyan. At yan po ay talagang pinangahawakan po namin. Tsaka hanggang ngayon po, sa mga oras na ito, hindi po namin sinasabi na kailangang pang tumakas si Senator Bato dito sa Senado. Kasi nga po, wala namang warrant of arrest galing po sa local court. Correct. Intindihan mo, Mel? Alam niyo po ba kung nasaan ngayon si Senator Bato? Ayan na Nakausap naman, po ba kayo? Balik Wala na nang naman siya magkahiwalay doon, kayo sa Senado Ay. ng Huwebes? Ay, hindi po. Wala. May sinabi po kasi kayong... hindi, Ma'am sabi niyo talaga, sigurado. Hindi ko po. Siyempre naman, kayo naman ay tatanungin ko ng maayos. Diba? Kasi yan ang gustong malaman ng taong bayan Sir, yan po naman yan, hindi lang ako. Ay, Kaya, pasensya na po. kaya Ako po naitatanong yung sa humihingi inyo. po ng... Opo. oo. So, 3 araw kayo Ako po yung magkasama. humihingi ng pasensya sa ating mga... Opo. Oo. Ay, hindi Opo, po ba... opo. 3 araw, 3 gabi po kami na magkasama. Opo. Ay, hindi po ba overnight lang si Bato? Si Senator Bato? Oh, lol. Overnight lang? Hindi po. Ay, hindi ba? Hindi po, magmula po Lunes. Mula po Lunes hanggang Miyerkules po kami. Buta, Mel Tiangco, manguyot ka na lang. Buta, walang napiga si Mel Tiangco dito kay Senator Robin Padilla. Gusto niya talagang hulihin si Senator Robin tungkol kay Bato na baka alam mo, baka madula si Robin. Wala, putangin na walang napala. Ito, tuloy pa. Ang galing ni Robin dyan, ha? Okay. Ikaw po ngayon tinuturing ng NBI na person of interest sa Ito. paglaho ni Senator Bato. Ano po reaction nyo dyan, Senator Padilla? Person Ay, of interest. Yan po ang dahilan kung bakit kailangan... Yan po ang dahilan kaya kailangan po na doon muna po tayo maglahad sa formal na investigasyon. Kasi kung hindi naman po nila sinabi na tayo po ay person of interest, malaya po tayong makakapagkwento sa inyo kung ano ang mga naganap. Kaya naman po, humihingi tayo ng pasensya sa ating mga kababayan dahil naglahad po ang NBI na tayo po ay person of interest. Ibig sabihin, kailangan po lahat ay opisyal ng pag-usapan. Ayun. At kayo yung nangangako, nagsasabi ngayon sa sambayanan na pag nandoon sa investigasyon, sasabihin nyo na lahat. Ganon. Siyempre. Ganon po ba, Senator? Ay, wala po akong record ng pagsisinungaling. Okay? Wala po akong record ng pagsisinungaling. O, saasahan Ang ngayon ng record ko po taong sa bayan yan. Ako po Opo. ay rumispeto sa batas ng Pilipinas. At ako po ay nagpakulong dahil sa paggalang sa batas ng Pilipinas. Hindi po ako, wala po akong record ng pagsisinungaling. Opo. Sa ibang topic naman po, sir, ha? Hindi maring hindi mapag-usapan kasi. Sumuko. Suko si Mel Tiangco patungkol sa pag-alis ni Bato, pag-alaho ni Bato. Since topic na lang tayo. Mukhang wala tayong mapiga dito kay Robin Padilla. Magaling si Robin, no? Consistent. Yung unang interview niya, ambos interview sa Senado at saka interview kay Mel Tiangco, pareho yung kanyang mga sinasabi, very consistent. Kaya since topic na lang daw, walang napiga. Tuloy. Nung nakaraang linggo rin, sinabi ninyong sasampahan nyo ng reklamo
sa Ethics Committee, si Senator Kiko Pangilinan. Kiko. Dahil nga sa pagtataas ng boses sa inyo sa gitna ng diskusyon sa plenaryo. Ang sabi po ninyo ay nagkagirian daw kayo sa Senate Lounge. Nagkausap na po ba kayo ulit ni Senator Pangilinan? Sir? Ay, Wala usapang lalaki po yun. Wag na lang po natin Ay. pag-usapan dahil mga lalaki po kami. Mas maganda, iwasan na lang po natin yun. Antayin na lang po natin yung aming mga reklamo na lang po sa Ethics Committee. Pero kamusta po ang working relationship ninyo with Senator Pangilinan ngayon? Lalo na, yan. Convene na yung impeachment court. Wala po akong naging problema. Wala po kaming problema ni Senator Kiko Pangilinan sa Wala pa rin napala kahit nag-change topic na. Dito tayo kay Kiko kasi balitang-balita magsapakan na sana sila ni Senator Robin Padilla. Natangina, kawawa Camille. usapin po ng aming mga bills, sa aming mga panukala, sa aming mga resolusyon. Wala po kaming problema dyan. Okay po kami dyan. Nagsusuportahan po kami. Yun lamang pong pagsigaw niya, yun lamang po nagkaroon ng problema. Opo. Dito po naman sa usapin ang impeachment trial ng vice. Impeachment Naalala po tayo. namin nung isang taon tumanggi kayo nun magsuot ng maroon na robe ng isang senator judge, hindi ba? Pero ngayon po, nakita namin nakasuot na po kayo ng robe. Ano po ba nagbago? Bakit ngayon nagsuot kayo? Noon dati ayaw ninyo. Go ahead, sir. Ayaan po tayo po ay sumusunod kung ano po ang pahayag ng ating Senate President ngayon. Kasi noon po, nung hindi po ako nagsuot ng robe, ang gusto ko po kasi, dismiss yan. Hindi po nangyari yung dismissal, na nangyari, i-table lang. Kaya po, hindi ako nagsuot. Pero ngayon po, iba po ang usapan ngayon dahil ang SP po namin nagsabi mismo na kailangan na namin i-convene. Kung hindi naman po kami ang mayorya ngayon, iba din po ang mangyayari, siyempre. Hindi din po ako papayag na hindi kami makapagtalumpati man lang. Pero dahil ngayon po ay ang amin pong SP ang mayorya at siyempre po kung ano po ang sinabi ng aming SP ay susundin po natin yan. Senator, isa po kayo sa mga kilala ng publiko na kaalyado ng mga Duterte. Ito na naman. Paano nyo kayo babalansihin yan? Yung pagiging kaalyado ng bise at pag-upo naman hindi bilang na po- isang senator judge. Paano ho mabalansihin yun? Hindi na po tayo pwedeng magkomento dyan. Hindi na po tayo pwedeng magkomento dyan dahil tayo po ay judge na po ngayon. Tayo po ay nagkuha na ng oath kanina, tumanggap na po tayo ng oath. Wala na po tayong pwede pang sabihin patungkol sa impeachment, kundi antayin na lang po natin yung binigay na 10 araw sa Vice President at ganun din po yung 5 araw sa prosecution. Edi, magpapasalamat na lang po kami sa inyo. Magandang gabi po, Senator Robin Padilla. Iyak si Milchanko. Walang napala. Walang may report sa boss niya. Puntang ina, 0 As in, 0 po yung napala ni Milchanko. Meron silang napala yung yung sa sasakyan. Kaya dapat sa mga ibang senador, mag-ingat talaga kayo pag interviewin ng GMA News kasi nga, gumagawa lang sila ng chismis gumagawa ng kwento. Kagaya yung 'di ba ngayon pagkatapos mag-interview kay Robin Padilla, so wala silang napala doon. So ang ginawa nilang headlines yung sasakyan. Sinabi nila Robin Padilla umamin, Umamin, inamin ni Robin yung sasakyan. Pwedeng hindi aminin 'yan. Pero yung sinabi sakay si Bato, wala. Puro chismis lang daw pati yung Sayate. Pati sa naiya pala, chismis lang din po yun. Yan po ang nangyayari po ngayon. Alam niyo ako sa akin maganda po yung latag ngayon ng Senado. Minority at majority. Pag tiningnan po natin, yung minority ay sa tingin ko solid na rin ho sila.
Solid 11 po sila. Ito po. Solid. Ito yung minority ngayon ha. Ito na pinaka-list nila. Senate minority. Solid 11 na po yan sila ngayon. Ano po ang nangyayari. So si Bam Aquino, si Tuta Soto yung leader nila. Senate minority leader. Tapos si JBR Sito, the bad ones. At saka si Gatchalian, Risa Hontiveros, Lacson, Committee de Silencio. Pero mukhang duda rin ako kay yung Lito Lapid. Baka mahatak pa si Lito Lapid. Si Kiko Pangilinan, si yung dalawang Tulpo, yung Loto, at itong si Subere na traidor din po ito. So ngayon, ito naman po yung latag ng Senate majority. Ang tingin ko rin po, solid din po ito. Itong Senate majority. Pag tiningnan po natin, Senator Alan Peter Cayetano, Senator Loren Legarda, nakatikim na po sila kay Soto, kaya hindi na po yan babalik sa minority. At ginago rin po nila yung anak ni Legarda. Joel Villanueva, hindi na rin pupunta sa minority kasi kinakasuhan nga eh. Senator Pia Cayetano, lalo na, Bato, yan. Chis Escudero, mukhang 50-50 rin ako kay Chis kasi si Chis may kaso rin ngayon. Siyempre kumukumpas siya. Meron pang balita na si Chis Escudero daw yung sagabal kasi nga nung nagre-recruit daw sila ni Tuta Soto, sabi, sige, sasama ako sa inyo sa Codita pero ako yung magiging Senate President. Kaya hindi natuloy ang Codita. Senator Jingo Estrada, malabo na rin lilipat dahil ginagago ho ngayon. Senator Bato, Senator Rodante Marcolita, Amy Marcos, Robin Padilla, ito Camille Villar, lalo na itong magkapatid na Villar. Hindi na po mabago pa yung seat na yan. Lalo na po kinandaduhan na po ni Senator Camille Villar itong Brave 13. Ang sabi po ni Senator Camille Villar dyan, sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo matapos nating makita ang sakripisyo at pag-aalay ng isa sa atin, sa palagay ko, mas masahol pa kay Judas ang kakalas. Ayan po yung sinasabi ni Senator Camille Villar. At pinagtibay po yan ni Senator Marcolita. At narito po ang interview naman kay Senator Marcolita at banat din kay, alam mo na, kay Trillanes, na kapag pakainin ka daw ng ibak ni Bato, kakain ka rin din. Ito po, pinagtibay po yan ni Senator Marcolita. Pakinggan po natin. May mga lumalabas na pong mga anggulo ngayon na ito ay fourth lead na ipabasura ng impeachment court. Nakita mo naman kabaliktaran na nangyari. Di ba? Huwag kayong maniniwala sa mga chismoso at sa mga intrigero. Yan number 1 rule. Hindi po ba na-invite yung mga prosecution panel? Kasi we heard nandito lang sila sa vicinity ng Senado. Wala pa yung munang administrative matters muna. Informalidad. So, nag-take out yung presiding officer. Primero, nag-ano yung impeachment court, organized na, nag-take out kami. So, binigyan ng summons, 10 days yun. All these processes must be observed. Pagkatapos, kung nanaisin ng prosecutor na mag-file ng reply, they're given 5 days within this. So, pagkatapos, kung mayroong pre-trial, kung gusto ng partido na pre-trial, kasi kamukha ng regular courts, kung nga gusto nila mag-pre-trial. Yung pre-trial kasi is a stage where some parties may want to stipulate something para mapabilis natin, para hindi na masyadong matagal. Kasi gusto lang naman natin makita rito yung matapos natin ng walang masasabi ang taong bayan. Sir, calendar days, paglilinaw lang po is kasama po ang weekend yan po. Sino yung pagbilang ng araw lang po ba yun? 10 Lagi po, calendar yun ang days? nakalagay kasi hindi niya dinistinguish. So, calendar days. 10 araw yun. 10 araw na malinis, tuloy-tuloy. Kasama ang Sabado at Linggo. Pero hindi pa naman naibigay yung summons, di ba? Yan. Kasi yung notice yung writ ng summons kasi ipadadala yun at least 3 days before
yung takdang araw na magsisimula. Anong stage po nung impeachment trial yung haharap na si VP Sara? Pagkatapos na, siyempre, ma-connect yung issues. Ito nga, di ba sasagot muna siya, kung gusto naman ng House na mag-reply, 5 days sila. And then, kung tayo mag-uumpisa na. Sir, marahapon kayo ba ulit sa... Parang kilala kita. Kayo ba ulit sa Magandang Blue tanong Ribbon? to. And anong future ng flood control probe under the new leadership, sir? Ano ba yung Blue Ribbon? Pagka, Yan ang ano eh, no? Yan ang pinakahihintay nila, di ba? Let's not preempt the Senate President. Nasa sa kanyang, mandato. Unong call niya, di ba? May attempt ba talaga na recruiting yung ibang Okay, bago yung may attempt ba daw, nare-recruitin yung ibang mga miyembro ng majority. Alam niyo po, ako sa usapin ng Senate Blue Ribbon Committee, gusto ko talaga si Senator Marcolita kasi unang-una siya nag-umpisa. No? At maganda rin po yung umpisa niya dahil gusto niyang tatamaan agad yung ulo, yung mga mastermind dito sa flood control. So ang sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano kagabi ay dalawa lang po ang pinagpipilian niya, si Pia Cayetano at si Senator Rodante Marcolita. Kung ako naman, si Senator Rodante Marcolita na. Dahil alam niya na po niya yung galaw ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero depende pa rin po yan kay Senator Alan Peter Cayetano. Maninimbang pa rin po. Tuloy natin, oh. nasa majority? Oo naman. Yan, sila umiikot, minuto eh. So it's a failed coup. A failed Ha? coup d'etat. Hindi naman natin masasabing, nag-ano pa lang naman sila eh, kayo naman. Halimbawa ikaw, alam nilang hindi ka, alam naman lang matatag ka. Hindi naman nila pupuntahan. Yung alam nilang merong vulnerabilities. Yung pwedeng takutin. Diba? Kaya lang, ewan ko kung matatakot nila. Alam mo sabi ko sa mga kasama ko. Kaya ito sabi ko, I just said to paraphrase what Senator Camille said Ito na yun, kay on Camel. Wednesday night. Kasi nakita niya talaga, na-experience namin kung ba't kailangan gawin sa Senado. They have desecrated the Senate crowd. Hindi nangyari sa buong kasaysayan. Sabi ni, hindi ko nasasabihin niya yung sinabi niya. Pero ipaparaphrase ko. Sino man sa atin ang kakalas sa ating grupo, pagkatapos na nakita natin na nag-alay ng buhay ang isa sa atin. Sa palagay ko, mas masahol pa siya kay Judas. Alam mo kung bakit? Sasabihin ko sa inyo. Si Senator Bato, hindi niya kailangan dumating. Maro na yan. Wala akong expectation na talaga. Can you imagine kung nahuli siya? Nahuli siya utilizing a search warrant coming from a court which has no longer jurisdiction in this country. Yung sinasabi ng mga kasama ko, well, para sumulong mo na lang. Anyway, you can exhaust all remedies under the law. What remedies are you talking about? Kung ano ginawa nila kay dating Pangulong Duterte, yun din ang gagawin nila. Do you think makikita pa natin si Senator Bato pagkatapos nilang makuha? Kasi wala na. Kaya sabi ko, hindi niya kailangan pumunta rito. Pero nagpunta siya. Nirisk niya yung buhay niya. Kaya lang namin nakuha dahil sa kanya, wala nang iba. We owe it to himself. Alone and nobody else. Nobody else. Kung hindi siya pumunta, nobody will blame him. Dahil buhay niya yun eh. But he chose to do it. Kaya sabi ko sa kasama ko ngayon, sinong walang konsensyon kakakalas? Yung tao ginawa niya. Gusto mo magpakulong dito? Pwede. Kasi at least domestic law, di ba? You can hire lawyers. Pwede ka makita ng kamag-anak mo, ng asawa mo, ng pamilya mo. Sa dihig. Gusto ko po yung sinabi ni Camille Villar na kung sino man yung kakalas sa Bribe 13 ay mas masahol pa kay Judas. Talagang tama kasi si Senator Bato nga nagsakripisyo tapos bigla na lang may kakalas. Malamang ako itong majority, Bribe 13 na tinatawag natin
ay solid na po talaga to. Wala nang kalasan ho ito. Sinilyuhan na po, kinandaduhan na po ni Senator Camille Villar. At pinagtibay naman po ni Senador Marcolita. Yan po ang maliwanag dyan. Okay, tuloy po natin mga kabistak hanggang kay Trillanes. Sino tutulong sa'yo to? Ako nga nakiusap eh. Makita ko lang si PR. Kasi nandun na ako eh. Can you imagine, I request. O sige, kung gano'n lang, makita ko lang. Lungayin niyo kung makausap, wag na. Makita ko lang kahit 5 minutes. So I can wave my hands. Para ipakita ko sa niya, Mr. President, I am here. How are you? Nanalis na ako. So, send na Hindi nila ako pinagbigyan. Ganon din ang mangyayari kay Senator Bato. Ngayon, yung mga Pilipinong, lalo na yung mga iba sa inyo, I'm sorry to tell this, lalo na yung mga iba sa inyo, hindi naman lahat, nabayaran. Kailangan sabihin ko to. Akala nila yung warrant of arrest can be enforced. Wala na tayo membership sa ICC, sa Rome Statute. Without the treaty, what will be the legal basis of a warrant of arrest? You tell me. Huwag kayo nagpapapaniwala doon sa mga mga abogado nagsasalita ng salita. Ililin lang nila ngayon. Correct. Anong pinaglapalan nila sinasabi? Paikot-ikot sila sa Section 17 of Republic Act 1950. Bali-baligtarin nyo doon. Sinasabi niya lahat. Gagawin mo lang. I-surrender mo or blah 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 in accordance with extradition laws and treaties. Meron tayong extradition law? Wala. Meron tayong treaty? Wala. Anong basis ng warrant of arrest? As simple as that. Is there an automatic domestic instrument that will bind our country with that of ICC? You tell me. Senator, sabi po ng West, di ba, yung enforceable? Halika dito, hindi kita Sen, after nung what happened on Wednesday, sa tingin mo na solidify lalo yung majority? Na-solidify yung samahan ng After 13. At what nakonsensya happened ba si Senator Miken nagbago ng posisyon? No, sinabi ko lang yun because yun ang totoo eh. Sabi ko nga, ito lamang ang takeover na walang blessing sa Malacanang. Lahat ng takeover may blessing. Pero ito, hindi nila alam to. Ang tao nagbuwis ng buhay, yun ang importante. Buhay niya yun. So, Paano mo i-disregard? kaya ba Kaya mas masahol pa kay Judas. Yung maghuhudas sa amin. So, nakonsensya si Senator Mix kaya nagbago Wala ng- akong sinasabi. Wala akong Sinasabi niya sinasabi. kanina, Wala sorry. akong sinasabi. Tama na po, okay naman. Sen, thank you so much. Ano? Sige, ano? Hindi, sabi kanina po ni Senator Mix yun na nga parang nakonsensya siya, hindi na gusto yung nangyari sa Wala Senado. kami pag-uusap na gano'n. Huwag na kayo magbanggit ng kung sino. Sinabi ko lang yun sa grupo namin. Hindi namin kagrupo ni Senator Diggs. Okay? Sir, sorry, yung nangyari po nung Wednesday, nandito din kayo, sir, di ba, nung nagputukan? Oo, kaya lang. Nakupo ako ron. Nag-iisip, bakit kaya nangyari? Nalulungkot ako. Sabi ko, bakit kaya nangyari sa bansa namin ito? Pagkatapos, sari-sari kami raw ang nag-instigate. Kayo ba na? Sino ba ang gaano kayaman ang imagination ng isang tao na kami gagawa, no? Nagkukukus kami, in-extend namin ang kukus dahil ang sabi nila darating, tumawag ang House of Representatives. Totoo naman na diniliver nila, sinabit nila yung articles of impeachment. So habang nagbi-briefing kami, hindi pa kami gaano nakakalahati. Bigla nga yan, peputukan na ganito. Diyos ko ako. Natakot din kayo? Hindi ako natakot, nalungkot ako para sa aking bansa. Kailangan bang mangyari? Sir, was the Senate really under attack during that time? What do you think? Kailangan pang nandun yung mga elemento na yun. At sasabihin pa, meron daw, may kinukuha susi daw yung ganito. Kung merong problema, bakit hindi ang National Police ang tawagin? Bakit ang DI? Correct. Unang-una, anong ginagawa ni Trillanes? Bakit siya magsaserve? Palagay mo may warrant of arrest. Palagay mo lang. Ito na yon. Why is Trillanes the one serving the warrant of arrest? Did you ever ask him? Wala na. Nanonood ako sa inyo. Wala man lang nagtanong sa inyo eh. Sir, ano ba bang authority niyo? Ba't kayo po yung nagsaserve? Did you ever ask him? Wala.
Tinanong naman, sir. Oh, anong sagot niya? Ang sagot niya, nandito daw siya kasi in answer to, ano daw po yun, sabi, challenge daw kasi ni Senator Bato. Pag sinabi ni Senator Bato na kumain siya ng tayo, kakain siya ng tayo? Thank you. Trillanes. Ang tanginumin talaga. Ang galing ni Senador Marcolita. O, kayo kasi mga media, mga bayaran kayo. Kasabwat kayo ni Trillanes, ayan, napagalitan tuloy kayo. Ang linaw-linaw, pag sinabi ni Senator Bato nakakain siya ng tayo, kakain siya ng tayo. Ang ginawin. Kakain talaga yan, aso yan eh. Alam mo pag aso, kakain yan. Alam mo naman kung aso, kahit anong ipapakain, kakain. Yung mga askal, di ba? Malamang kakain yan. Alam nyo po, sa akin lang ha, solid na po ang Senate majority. So, wala na po tayong alalahanin. Pagdating sa impeachment, wala na, tapos na. Ang impeachment ay mababasura na. Yung mga ibang mga senador na kagaya ni Mig Zubiri, pagsisihan niya po yung kanyang ginagawa, no, na pagkalas, pagtraidor sa mga bumoto sa kanya. Actually, iko-content ko pa sana yung tungkol kay Zubiri. Siguro mamaya na lang kasi wala na tayong oras. Alam mo ho, yung nag-post kasi si Zubiri, kaya daw siya sa minority pumanig dahil daw sa katotohanan. Yung comment section, pinutakti siya, binabacklash talaga siya. Nakatikim siya ngayon ng backlash sa kanyang FB page. At yung comment section, nilak niya kasi grabe, negative lahat. Puro mga Bisaya pa, mga taga Mindanao nag-comment. Pati siguro, taga Bukidnon, mga nagko-comment. Ang sinabi, last mo na yan, Sid. Hindi na kayo mananalo, mga Zubiri sa lugar ninyo. Nawata, Bukidnon ba yan? O, basta kung anong lugar ni Zubiri, pinutakti po siya. So anyway, congrats po Senator Alan Peter Cayetano at majority team Brave 13. Mabuhay po kayo at tuloy lang po ang laban para sa katotohanan. Mananaig rin po tayong lahat para sa kabutihan. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas.
vlog mo may pag-asa.